ma'am naisip yung pagta-transition nyo from pagiging artista to chef? Hindi ko naman siya plinano. Marami namang nangyari sa buhay ko na most of the time hindi nakaplano. I'd always trust my instinct, my gut. Kung saan ako masaya, move forward na ako. Pag feeling ko, kailangan ko nang mag-advance, let's say, sa acting na ganito, pagtatanggap na ako ng matured roles, yun yung palagi kong basihan, bata pa lang ako. Palagi kong pinapakiramdaman, ano bang gusto ng puso ko? Ano ba sinasabi ng gut ko? Yung pag-transition naman from acting to cooking, it just happened. Hindi ko siya plinano. Kasi ang nasa isip ko lang talaga nun, maghahanap ako, kailangan ako gumawa ng paraan na paano pag hindi na ako artista. Paano pag dumating na sa puntong maganda na ako, ito naman ang Pilipinas o ang Pilipino, ang industriya namin. Baliktad sa Hollywood. Sa Hollywood, habang tumatanda, mas nagkaka-premium ang artista. Dito, habang tumatanda, mas lalong hindi pinapansin, which is so sad. Kasi nakakalungkot. So, parang yun yung naging naging hugot ko na ano ba yung pwede kong magawa? Ano yung pwede ko pang magawang trabaho pag hindi na ako kinukuhang artista? Kumbaga, pinaghahandaan ko yung lungkot na yun kasi pag dumating ako sa point siguro na lalamlam na yung karera ko at wala na kumukuha sa akin, pinaghahandaan ko. Kaya ako nag-aral. Kasi kailangan may fallback ako. Kailangan kung saan man ako madalang bansa or hindi na ako mag-artista, dapat alam kong kumita. Alam ko kung paano ako magtatrabaho. For our children, para sa akin, sa sarili ko. Kasi hindi ko naman kaya hindi magtrabaho. Kasi bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So yun talaga yung naging goal ko. Kailangan, meron akong ibang alam gawin apart from acting. Kasi hindi ito yung klase ng industriya na pwede akong mahalin hanggang tumanda ako. Yun yung nasa isip ko. But I'm still hoping na at some point in time, pag matanda ka na or matanda na ako, maging iba yung takbo ng panahon. So sa part na yan, hinahayaan ko na lang si Lord kung saan niya ako dadalhin. Hindi kami artista kagaya nila Ma'am Judean, pero same siya na hindi siya panghabang buhay yung gantong trabaho rin namin, Ma'am, na pagbablog, 'di ba? Bida-bida dyan sa Facebook. So parang kailangan mo rin talaga ng ibang skills o ibang alam gawin bukod sa kung anong ginagawa natin. So si Ma'am, isang Judy Ann Santos na 'di ba, nag-isip pa ng ibang pwedeng gawin. Kasi alam naman natin, Ma'am, ikaw, mawawalan ka ba ng... hindi mo masasabi. Yung pagiging star na yan. Ang bilis, ang daming dumarating ng mga bagong mukha. Hindi mo masasabi. Hindi ka pwede. Pero iba ka, Ma'am. Ako, hindi lang ako nagpaplano ng malala na in 10 years time, dapat artista pa rin ako. Yung I live by the day, I am grateful for every projects na dumarating sa akin. Ngayon, tumatanggap ako ng projects na kung ano yung gusto kong gawin. Kumbaga, grateful ako na kaya ko nang gawin na tatanggap na lang ako ng project na gusto ko. Hindi naman pagiging diva yon kasi dumating naman ako sa punto na gawa lang ako ng projects kahit hindi ko gusto Na okay lang kasi nagtatrabaho ako. Pero ngayon kasi parang nailatag ko na sa mga kasama ko sa industriya na ang priority ko is my family, my kids and my husband. Pag hindi ko nagawa yung serbisyong gusto kong ibigay sa kanila, nalulungkot ako parang may kulang sa araw ko. So ngayon, grateful ako na naiintindihan ng mga production or producers yung latag ko sa kanila. Pag may activities sa mga anak namin, pag may nakaschedule akong shoot, pasensya na po, pero kailangan akong mag-reschedule ng ibang araw sa kanila, sa shooting ko with them. Gusto ko present ako. So hands-on po pala talaga kayo sa inyong mga maaari. Hanggat maaari. Hindi naman ako perfectong tao. May mga lapses naman din ako at some point. Siyempre, hindi mo naman ma-address na lapse pala yun kung hindi mo nagawa to begin with, diba? So, I try to be present. I live by the day. Gusto ko build memories. Kasi hindi mo alam ang buhay. Maiksi, mabilis, ang dami nangyayari, ang daming issues ng Pilipinas, ng gobyerno, ang gulo, ang ingay, and you just want ang comfort zone ko talaga, pamilya ko, mga anak ko, nanay ko, asawa ko. Kumbaga, makita ko sila, kampante ako, kalmado ako na okay lang to. Kasi ako, Ma'am, nung parang last 2 days ago, nag-bake ako. At nakapag-bake ako sa pamamagitan ng pagnood ko sa YouTube. Talagang habang pinapanood ko siya, ginagaya ko lang siya mismo na ano yung mga... At nung nagawa ko siya,
Grabe talaga ang saya ko, ma'am. First time yun. So ano ka, mas cooking or baking? Mas nag-enjoy ako sa cooking. Akala mo talaga chef siya na aspiring chef. Pero mas natutuwa ako sa pagluluto ng mga ulam. Pero nung first time ko naranasan mag-bake, parang ang laking achievement siya nung Mas may disiplina dapat sa pagbe-bake, mas may patience ka. Kayo rin ba, ma'am, nagbe-bake ngayon? Hindi lagi. Mas mabake si Luna at saka si Johan. Ay, Ako, parang bonding na hard rin pala. cooking talaga ako. Pero pag gusto nila mag-bake, sasamahan ko sila. So yun yung gusto kong i-push pa yung sarili ko na gusto kong, may interest ako ngayon gumawa ng tinapay. May interest ako kasi yun ang gusto ko lately, mga sourdough bread. So gusto ko yung mga komplikado. So at some point, babalik ako sa pag-aaral uli para mag-refresher course. Continuous learning naman ng buhay.